Sa mga sinaunang Pilipino, palasak at normal ang paniniwala sa mga supernatural na bagay, gaya ng kulam, barang, mga anito at iba pa. Sa modernong panahon, may mga ilan-ilan pa rin ang naniniwala sa mga ganitong bagay. Walang masama, lalo pat bahagi ito ng ating kultura at kasaysayan. Ngunit paano kung ang paniniwalang ito ang maging mitya ng buhay ng isang inosenteng tao? Pebrero, taong 2015, isang pangyayari sa isang sitio sa Tarlac ang gumulantang sa katahimikan ng mga residente. Isang ginang ang nakitang nakahandusay at wala ng buhay sa loob ng kanyang bahay. Ang babae ay kinilalang si Remedios Villarta, 59 years old, biyuda at matagal nang mag-isang naninirahan sa kanyang lumang bahay. Nadiskubre ang katawan matapos mapansin ng mga kapitbahay ang nakakasulasok na amoy na nagmumula sa lugar. Ayon sa mga rumispondeng pulis, tinatayang 2 araw na bago natuklasan ng ginang at walang anumang nawawalang gamit sa loob kung kaya't inalis ang anggulo ng pagnanakaw. Sa estado ng ginang, mahihinuha na may matinding galit ang salarin sa biktima. Habang isinasagawa ang investigasyon, isang pangalan ang agad na lumutang. Ayon sa saksi, isang lalaking nagngangalang Nicolas Alvarado o mas kilala bilang Kulas, 38 anyos. Ang ilang araw ng paglalakad-lakad sa harap ng bahay ng ginang, kaisa-isang tao na naisip ng mga residente na may dahilan para gawin ang krimen. Ngunit ano nga ba ang koneksyon ni Kulas kay Remedios? Bago nangyari ang insidenteng bumawi sa kanyang buhay, si Remedios Villarta ay isang ordinaryong babae mula sa Iloilo. May angking ganda noong kanyang kabataan. Ipinanganak sa mahirap na pamilya at napadpad sa Luzon matapos ikasal sa kanyang asawa noong 1981 sa isang kapampangan. Matagal na siyang naninirahan sa lugar, bagamat hindi tubong Luzon, madali siyang nakapag-adjust sa buhay sa ibang bayan. Palangiti sa mga taong dumaraan kahit pa hindi niya kilala kung kaya't nagkaroon ng magandang impresyon sa mga tao roon. Nagkaroon din siya ng 2 anak na may sarili na ring mga pamilya. Pumanaw ang asawa ni Remedios noong 2002, kung kaya't ilang taon na rin siyang mag-isa sa kanyang buhay. Mula nang mawala ang asawa at magkapamilya ang mga anak ay bihira na lamang kung lumabas si Remedios. Makikita lamang siya sa mga kabarangay sa tuwing mamamalengke o bibisita sa puntod ng kanyang asawa na nakalagak sa malapit sa sementeryo. Ayon sa mga anak niyang parehong nasa Maynila, ayaw talagang iwan ni Remedios ang bahay kahit ilang beses siyang sinuyo ng mga ito para doon na manirahan kasama nila. Mas pinili niyang manatili sa lugar na yon dahil sa mga alaala ng kanyang yumaong asawa at ng kanilang kabataan. Buwan-buwan ay pinapadalhan siya ng mga anak ng pera para gastusin. Paminsan-minsang dinadalaw at sa mga nagdaang taon walang naging problema sa ganitong setup. Gayunpaman, sa kabila ng tahimik niyang pamumuhay, naging sentro siya ng bulungan at tsismis. Sa mga umpukan, unti-unting nabuo ang imahe niya bilang isang mangkukulam. Ang sabi ng ilan, may kakaiba raw sa paraan ng kanyang pagtitig at sa kanyang mga galaw. Tila may mga lihim na tinatago sa kanyang pag-iisa. Minsan daw ay nakitang naglalagay ng asin sa may bakuran sa gitna ng gabi na inaakala ng ilan ay may kinalaman sa pangkukulam. Ang pinagmula ng tsismis ay si Carolina Bartolome, 53 taong gulang, isang kapitbahay na matagal nang may tinatagong galit kay Remedios. Nung mga unang taon ng pagkakabalo ni Remedios, nabalitaang ang asawa ni Carolina ay minsan nagtangkang manligaw dito. Hindi man ito pinatulan ni Remedios, naiwan sa puso ni Carolina ang matinding puot at selos.
Mula noon, unti-unti niyang pinuno ng kasinungalingan ng tenga ng mga kapitbahay. Ikinukwento niyang nakita niya si Remedios na nagsasagawa ng ritual sa loob ng kanyang bahay. Nakita niya umano itong nagtitirik ng itim na kandila habang siya ay nakaupo sa gitna ng guhit na bilog na may forma ng demonyo. Ngunit lahat ng ito ay gawa-gawa lamang. Sinabi ni Carolina na sa tuwing may mamamatay na mga hayop o may batang nagkakasakit, si Remedios ang dahilan. Kapag may naluluging negosyo o anumang kamalasan, agad na siya ang tinuturo. Sa mahabang panahon, tahimik lang si Remedios kahit nabatid niya ang kumakalat na usap-usapan. Hindi siya sumasagot, tanging dasal at pag-iwas ang kanyang naging sandata. Hanggang sa dumating ang araw na mas matindi pa sa chismis ang kumalat. Isang batang babae raw ang kinulam ni Remedios na nagresulta ng kamatayan nito. Ang batang yon ay si Gian Alvarado, panganay na anak ni Kulas Alvarado. Ang pamilya Alvarado na magiging sangkot sa malagim na insidente ay bagong salta lamang sa lugar. Halos wala pang isang taon nang lumipat sila mula sa probinsya ng Pangasinan at nagdesisyon magsimula ng bagong buhay sa lugar. Dito nagkaroon ng oportunidad ang asawa ni Kulas na magtrabaho sa isang factory. Samantalang si Kulas ay nagtrabaho bilang tricycle driver. Naging maayos naman ang takbo ng kanilang buhay hanggang sa mangyari ang kamalasan na magiging hudyat ng isa pang trahedya. November 2014, habang mataas ang sikat ng araw, isang grupo ng mga batang papasok sa paaralan ang dumaan sa tapat ng bahay ni Remedios Villarta. Sa bakuran nito ay nakatayo ang puno ng bayabas na hitik sa bunga. At tanaw mula sa kalsada, isa sa mga batang yun si Gian Alvarado. Ayon sa mga salaysay ng mga kaklase ni Gian, huminto raw sila saglit upang humingi ng bunga ng prutas. Pumayag umano si Remedios at pinatuloy ang mga bata sa kanyang bakuran. Bukod dito, binigyan niya rin ng merienda ang mga bata at saglit na nakausap ang mga ito bago sila tumuloy sa paaralan. Masaya ang mga bata ng araw na yon at ganun din naman ay malugod silang pinaunlakan ni Remedios na halatang sabik sa mga bata dahil matagal nang nag-iisa. Sa mga oras na yon ay may nakamasid mula sa kabilang panig ng kalsada, si Carolina. Nakatingin mula sa kanyang bintana at naroon pa rin ang kanyang galit sa ginang na matagal na niyang kinikimkim. Makalipas ang ilang araw, nagkasakit si Gian. Nagsimula ang lagnat at lalo pang lumala ang ubo na dati na niyang iniinda. Habang lumalala ang kalagayan ni Gian, nagsimulang mabuhay ang mga bulong sa paligid. Mga bulungang si Carolina mismo ang pasimuno. Ayon sa kumakalat na kwento, simula raw nang lumapit ang bata kay Remedios ay nagkaroon ito ng malubhang karamdaman. Habang nahihirapan si Gian, dumulog si Carolina kay Kulas at bumulong na si Remedios ang dahilan ng lahat at tanging katulad ni Remedios ang makakapagpagaling kay Gian. Iminungkahi ni Carolina na lumapit sila sa isang kilalang albularyo sa lugar. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay una nang nakausap ni Carolina ang albularyo at pinayuhan itong banggitin sa pamilya Alvarado na isang matandang ginang ang responsable sa karamdaman ng dalagita. Nung una ay hindi pinansin ni Kulas ang mungkahi ni Carolina, ngunit kalaunan ay nagbago ang kanyang desisyon. Habang nakaratay si Gian ay lumapit ang kanyang mga magulang sa albularyong iminungkahi ni Carolina sa kalapit na barangay. Ito ang napili nilang gawin dahil bukod sa suwestyon ni Carolina ay wala rin silang malaking pera upang dumiretso sa ospital. Walang pambayad sa gamot at sa mga pagsusuri. Ayon sa salaysay ng albularyo, isang babae na nasa edad 50 pataas raw ang kumulam sa bata. Mahirap daw kontrahin ang kulam dahil malakas ang kapangyarihan ng babae. Nakakuha daw ito ng buhok ni Gian nang minsan silang magkausap at yun ang kanyang ginagamit para kulamin ng dalagita.
Hinihigop daw nito ang kabataan at lakas ni Gian kaya patuloy ang pagkakasakit niya. Mula noon, nagsimulang managinip si Kulas ng matandang babaeng nakaputi, may mahabang buhok at nakatitig sa kanya mula sa dilim. Para sa kanya, malinaw ang mensahe, si Remedios yun. Kumapit si Kulas sa mga sinabi ng albularyo at sa mga sinabi ni Carolina. Sumunod sila sa mga ritual, nagbayad ng kaunting halaga para sa mga halamang gamot at mga inuming may orasyon umano ng albularyo na siguradong magpapagaling kay Gian. Ngunit hindi ito nangyari. Sa mga sumunod na araw, hindi na bumuti ang lagay ni Gian hanggang sa bawian siya ng buhay. Dinala siya sa ospital, ngunit hindi na naagapan. Ayon sa doktor, severe pneumonia ang sanhi ng pagkakasawi. Walang anumang palatandaan ng lason o kakaibang kondisyon. Sa kabila ng lahat, hindi na kumbinsi si Kulas na sakit ang dahilan ng pagkawala ni Gian. Sigurado siyang may kinalaman si Remedios sa nangyari sa anak. Pagkatapos ng libing, si Kulas Alvarado ay tuluyang binalot ng galit. Si Carolina Bartolome, ang kanyang kapitbahay, ay palaging naroon at tila patuloy na ginagatungan ang masamang damdamin ng pamilyang nawalan. Sa gitna ng pagluluksa ay sinabihan niyang marahil ay patuloy na pinapahirapan ni Remedios ang kaluluwa ni Gian sa kabilang buhay. Sa harap ng ganitong mga kwento, tuluyang napuno si Kulas ng galit. Nang mga panahong yon, tahimik niyang pinagmamasdan sa malayo ang mga kilos ni Remedios. Walang makapagsabi kung ano talaga ang pumasok sa isip niya sa mga sandaling yon. Ngunit sa ulat ng investigasyon matapos ang 2 linggo, si Kulas ay hindi na mapakali. Madalas maglasing, palakad-lakad sa labas ng bahay ni Remedios at may mga pagkakataong humihinto sa loob ng ilang sandali. Hindi na pinansin ng mga residente ang ganitong gawi ni Kulas, ngunit ang nangyari noong Pebrero 2015 ang nagpagulantang sa kanila. Malalim ang gabi habang malamig ang simoy ng hangin sa sityo. Isang anino ang dahan-dahang pumasok sa bakuran ng lumang bahay ni Remedios Villarta. Si Kulas Alvarado, nakainom at basang-basa ng pawis, hawak ang isang matalim na bagay. Sa loob ng kanyang dibdib, naroon ang matinding galit at pagluluksa sa nangyari sa kanyang panganay na anak. Sa ulat ng investigasyon, batay sa mga bakas ng mga paa at mga markang nakita sa lupa, pumasok si Kulas sa likod ng bahay sa may bintanang gawa sa kahoy. Ayon sa forensic report, lumalabas na tulog na si Remedios nang siya ay atakihin. 2 araw ang lumipas bago matuklasan ang nangyari. Mabilis namang kumilos ang mga otoridad. Sa mga unang oras ng investigasyon, lumutang agad ang pangalan ni Kulas Alvarado, ang tanging may motibo at nagpakita ng masamang intensyon sa ginang sa mga nakalipas na araw. Pagkaraan ng ilang linggo, natuntun si Kulas sa bahay ng kanyang mga kamag-anak sa Pangasinan. Nang arestuhin ng mga pulis, tahimik lamang siya sa loob ng presinto. Hindi siya tumutol sa akusasyon. Sinabi niyang ginawa niya lamang ang nararapat at patuloy niyang iginiit na mangkukulam si Remedios at nararapat sa kanya ang sinapit. Samantala, labis na ipinagluksa ng 2 anak ni Remedios ang nangyari sa kanilang ina. Ayon sa kanila, hindi kailanman na ikwento ni Remedios na may mga ganoong kahaka at paratang ukol sa kanya. Para sa magkapatid, walang basehan ang mga paniniwalang yon sa kanilang ina. Dahil napakabait umano nitong tao, hindi niya gugustuhin may mangyari sa iba na siya ang may kagagawan. Ipinangako ng magkapatid na siguradong mananagot ang responsable sa nangyari at bibigyan ng hustisya ang nangyari sa ina. Sa loob ng mahigit 1 taon, umikot ang kaso ni Remedios Villarta sa mga silid ng korte. Sa paglilitis, malinaw na nailahad ng mga otoridad ang mga ebidensyang nagdidiin kay Kulas Alvarado.
mga fingerprint, motibo at testimonya ng ilang saksi. Sa araw ng hukom, isinalaysay ni Nicolas na naniniwala lamang siya sa sinabi ng albularyo at sa mga bulong ng mga tao. Aniya, akala niya ay binawi ni Remedios ang kaluluwa ng anak niya at ang ginawa niya ay magpapalaya sa kaluluwa nito. Ngunit para sa korte, walang puwang ang pamahiin bilang dahilan ng pagkitil ng isang buhay. Sa desisyon ng Regional Trial Court noong 2018, hinatulan si Nicolas Alvarado ng reclusion perpetua sa kasong murder dahil sa malinaw na motibong nag-ugat sa galit at panlilinlang. Sa hatol ng hukom, binigyang diin na ang paniniwala sa kulam ay hindi magiging dahilan para hindi sundin ng batas. Ang buhay ng tao, maging ng paniniwalang sangkot sa pangungulam, ay may halaga at hindi maaaring bawiin, ninuan. Sa gitna ng paglilitis, lumitaw ang kwento ng mga kaklase ni Gian. Ikinuwento nila kung paano sila pinakain at pinatuloy ni Remedios noong araw na humingi sila ng bayabas. Wala raw itong ipinakitang masama, bagkus ay itinuring silang parang mga apo kahit sa maikling sandali. Inimbitahan pa umano sila ng ginang na bumalik kung kailan nila gusto at maghahanda pa siya ng maraming pagkain sa susunod nilang pagbisita. Habang dinidinig ang kaso ni Nicolas, nanahimik naman si Carolina Bartolome, ang babaeng pinagmulan ng tsismis. Madiin niyang sinabi na wala siyang kinalaman sa anumang sinabit ni Remedios at ng pamilya Alvarado. Para sa kanya, marahil yun ang kanilang kapalaran at nakatakdang mangyari. Hindi rin siya nakasuhan dahil walang sapat na batayan para idiin siya at ang albularyo dahil hindi naman sila ang direktang kumilos at nagsagawa ng pagkitil. Ngunit malinaw na ang kanilang mga kasinungalingan ang nagsindi ng apoy ng galit kay Nicolas. Gayunpaman, sa mga sumunod na taon ay tila kapalaran na rin ang naningil sa kasalanan ni Carolina. Na-diagnose siya sa cancer noong 2019. Agresibo ito at nasa stage 3 na nang madiskubre ng mga doktor. Dumaan ito sa gamutan at gumastos ng malaking halaga. Gayunpaman, hindi na siya tuluyang nakapagpagaling sa karamdamang ito dahil noong taong 2021 ay tinamaan ito ng COVID at kabilang sa mga libu-libong nasawi dahil sa pandemya. Ang kaso ni Remedios Villarta ay nagsilbing paalala na ang mga maling paniniwala at bulong ng iilan ay kayang magbunsod ng trahedya. Sa isang lipunang sanay sa tsismis at sabi-sabi, ay madaling masupil ang katotohanan. Si Remedios ay hindi kailanman napatunayang mangkukulam, ngunit siya ang naging biktima ng isang lipunang kumapit sa pamahiin kaysa sa katwiran. Naway matutunan ng lahat na madalas sa ating lipunan, hindi kulam ang dahilan ng kaguluhan, kundi ang kawalan ng tamang pag-unawa at ng galit sa kapwa. Naway mag-iwan ng aral ang kwentong ito sa inyo.